Aware naman siya na may one side parking. Ibig sabihin, alam niya na bawal dito. Sana habang inaayos yan, tinarada niya doon para hindi nakasagabal sa ibang tao. Katapos lang po. Katapos, may nakaano kasi doon sir eh, kaya sa kabila may mga Kung katatapos lang yan, ibig sabihin, kanina pa nakasagabal lang sa sakyan mo. Nakatulog po kasi Yan ang nga po. Kaya nga hinuhuli ka sila. kahit next time na lang sir. Hindi po ng batas natin. Actually, yung paglalagay ng mga traffic signages dito, yun po yung mga babala. Hindi talaga sumusunod talaga. Dapat kailangan sumunod na. Kasi ilang beses na lang itong complain lagi. Tapos kanina, so hindi pa ako makapasok. Yun na nga po sinasabi ko, habang nakasarado po ito at ginagawa, nakakasagabal po tayo rito. Okay. Sorry po. Parang sarili nilang Papapasok ka rin po talaga. Sana. Kaya lang po, hindi. Natulog muna kayo at Nakatulog pa ako kasi pang... bawal nga po eh. Kasi na-allowed naman po dito sa kanila. First time ka nahuli. Pero bago ka binigyan ng lisensya, may seminar naman na doon, di ba? Lagi na lang po natin isipin, hindi po gobyerno mag-a-adjust tayo po. Kung meron man pong problema dyan, dapat po hindi po natin inisip. Kasi nakakasagabal po tayo sa ibang tao, sa ibang motorista. Hindi mabuksan. Ito tumutol. Kasi bumaba na. Ayun, bumaba na. Kaya lang, hindi nagpa-park center yan. Kaya lang hindi dapat kasi pinarada. Kaya lang tayong traffic ordinance na dapat lagi sinusunod natin. So ayon sa kanya, ginagawa daw yung gate. So hindi naman po pwedeng tayo mag-adjust sa kanya para dun sa sasakyan niya. Although kasi may pinapayagan naman kasi dito ng one side parking. Dapat ginawa niya, dito na lang niya pinarada. Puro Pagmamahal. Purong pagmamahal. Boss! Boss! Alright, ito mga puro. Ayan, mukhang 5 minutes na to. Sasama na po ito diretso sa Mana Marikina. Tapos doon na i-settle yung dapat i-settle. Maliban sa towing fee, on top of it, may babayaran pa siya yung violation na nakamit, yung penalty, yung illegal parking. Right, dito na tayo. Ayun na yung tow truck. Orasan na tong yung nadaanan natin kanina dito na walang driver, tong sedan saka yung isang SUV. Alright mga puro, sama natin team leader natin for today, Officer Pantaleon. Boss, pare, good morning. Saludo mga bossing DTMD. God bless. Boss, ano ba reklamo natin ulit dito sa Barangay Kaunlaran, bossing? Actually, pangalawa na natin na naman to eh. Regarding na naman dito sa one side parking nila. So as of now, yung last na operation natin, nakahila rin tayo dito. Kasi ito na naman ulit. Talagang di talaga sumusunod talaga. Dapat kailangan sumunod na. Kasi ilang beses na lang itong complain lagi. Saka sila rin mapapagasos. Sila rin ang magagasosan, sila rin ang matitikitan. Alright. Kung may parkingan naman sila, sa parkingan na daw dapat. Alright. Kung may mga signages naman tayo dito na nakalagay. Alright. Thank you so much, Officer Pantaleon. Saludo mga bossing. Yan mga puro, ito po, inaora sa 5 minuto. After 5 minutes, hihilahin na po siya. Ayan, nare-ready na po yung panghila. Samantala dito naman naantay yung driver. Sama na dito si Officer Francisco and Officer De La Rama. Isang SUV Honda. Mga puro, paglambas yung driver within 5 minutes, ticket na lang po. Pero pag 5 minutes wala pa rin, no choice kundi ma-tow yung kanyang sakyan. Hindi mabuksan. Ito tumutol. Kasi bumaba na. Ayun, bumaba na. Kaya lang, hindi nagpa-park center yan.
Kaya lang hindi dapat kasi pinaragal eh. Meron tayong traffic ordinance na dapat na lagi sinusunod natin eh. Kung ano man yung mga rason, dapat sundin natin yung ordinansa. Ay mga puro, naantay lang yung driver. Ngayon sasabihan na nung may-ari. I mean nung kapitbahay nila dito. Parang ano to eh, Laki ng ano ng mga condo or garahe. townhouse. Problema, nasira ayon sa kanila, nasira daw yung garahe. Kahit nasira yan, hindi pwedeng gawin rason para iwanan mo dito yung sakyan. Parang ang dating mag-a-adjust is yung kalsada. Sila man dapat mag-adjust. Correct. Alright. Kaya sa gabal mo dito, hindi naman gobyerno yung ano, yung mga motorista rito Yeah. ang maabala nila eh. Alright. Si Boss Kyle eh. Teacher kagawad eh. Oo. Alright mga puro, ito inaorasan na 5 minuto. Pero sinabihan na yung driver. At yung isa doon, mas malamang umabot na rin ng 5 minuto yun. Pagka 5 minutes, wala pa rin po driver na lumabas at pwede magpatigit. O wala dito eh. Boss Kyle, napakasipag na chief of staff sa Barangay Kaunlaran. Yes, ito mga puro, inaantay lang ito. Pero inaorasan na rin ito ng towing crew. Tapos itong kabila, ito malamang 5 minutes na to. Kasi kanina pa ito inaorasan eh. Nauna na dito si Officer Pantalyon. Kanina pa. Nire-ready pa lang pa rin. Alright, yeah mga puro, nakakabit na. Ibig sabihin 5 minuto na yan. At hihilahin na po yan. Kasama natin dyan Officer De Guzman, Arsenal, and Officer Pantalyon. Tapos dun sa L300 doon, hinihila na rin po. Until na wala pong lumalabas sa driver dito. Tapos ito yung motorsiklo na nakakuha kanina. Ayan na, sobra na sa 5 minutes. Go signal na si Bossing. First time ka nahuli. Pero bago ka binigyan na lisensya, may seminar naman na doon, di ba? Lagi na lang po natin isipin, hindi po gobyerno mag-a-adjust, tayo po. Kung mayroon man pong problema dyan, dapat po hindi po natin inisip. Kasi nakakasagabal po tayo sa ibang tao, sa ibang motorista. Saka may one side parking sila na boss. Yung one side parking naman kayo rito eh. Ito po, kung makikita sa kaliwa ko. Sana sa kabila na lang. Kaya po lahat ng mga naka-obstruct po dito, mga nakaparada rito ng nasasakyan, tulad ng sasakyan mo. So hindi pa ako makapasok. Yun na nga po sinasabi ko, habang nakasarado po ito at ginagawa, nakakasagabal po tayo rito. Opo. Sorry para sa sarili nilang Papasok ka rin po talaga sana. Kaya lang po, hindi. Natulog muna kayo at Nakatulog pa ako kasi pang. bawal nga po eh. Kasi na-allowed naman po dito sa kabila. Kita ko po ang haba, ang dami pwede. Hindi na po kuya. Hindi po ganun. Sige na po kuya. Saglit lang po Alright mga puro, ito yung driver na late nang dating dahil nakatobar na po ito. At may oras na rin. Hindi lang natin alam kung natin. Officer Arsenal, good morning sir. Saludo mga bossing. Hindi lang natin alam kung natikita na ng MMDA. Pag kasi natikita na ng MMDA yan, katulad nito, natikita na ng MMDA, may reference number na po yan. Ina-expect na siya sa Tumana, Marikina. Pinakamagandang gawin ni Bossing, mag-cooperate na lang para hindi ma-stress yung sasakyan. Para pagdating dun sa Tumana po, ma-release siya rin agad yung kanyang sasakyan. Kailangan nila isettle yung mga dapat isettle.
Pero aware ba kayo dun sa one-side parking? Opo, ito lang po kasi, pinaayos po kasi kanina. Nag-ayos, opo. Nag-ayos kami kanina, sir. Kaya lang ma'am, may kagaya niya na aware naman siya na may one-side parking. Ibig sabihin, alam niya na bawal dito. Sana habang inaayos yan, pinarada niya doon para hindi nakasagabal sa ibang tao. Kakatapos lang po kasi. Tapos, may nakaano kasi doon, sir, kaya. Sa kabila may mga Kung katatapos lang yan, ibig sabihin, kanina pa nakasagabal lang sa sakyan mo. Nakatulog po kasi Ayun na ako. nga po. Kaya nga hinuhuli kasi. Ha? kahit next time ka lang, sir. Hindi po yun ang batas natin. Actually, yung paglalagay ng mga traffic signages dito, yun po yung mga babala. Aware naman si sir na aminado naman siya, aware siya na may one side parking. Di ba? Paano yan, sir? Kukunin yung ticket na lang, no? Baka pwede naman, ano na, next time ko lang, Ito po sir. yan. para ano. Kung inabutan natin si sir dito, titikita na lang po siya. Eh, binigyan po natin ng 5 minuto. Pagka po kasi na tow bara na yan, at saka nabigyan po ng na reference number, automatic na po yan. Considered as tow na po yan. Hindi po, yun nga po pinaliliwanag. First time lang. Naintindihan po yung sinasabi ko. Naintindihan po ninyo yung sinasabi ko, sir. 5 minutes na ibigay na po sa inyo. Lang naman, sir. Saglit lang po at napaliwanag ko naman na po sa inyo ha. Dali na po. Sir, thank you po, Okay po. Alright mga puro wala na tayong magawa dahil tulad nga ng sabi ni Officer Francisco, may reference number na ito. At pinaka the best na gawin ni Bossing sumama na lang, ano? Pwede naman yun. Basta willing sumama. Alright, ang tabela mga puro. Let's go guys. Sir, bali, good morning, sir. Bali, ano na lang, sir? Bali, tumama na lang. Hindi na ako bali, tumama na lang kayo, sir. Aalis ko na lang kayo. Para makalapag. Baka tumam sa tumama naman. Hindi na po malapag. Yung po talaga ang hindi po ito. Kawawa naman po itong natulog. Ayun na po ang pakiusap namin lang na ito pwede na ito po. Patulungan ko rin po sa kapit. Oo nga po, ito nga po, nandito rin yung driver. Andiyan po, kumukuha lang din ang kapit. Andiyan lang din ang kapit. Kaso nga po, no rato. Ay, sindangan naman po kayo. Bali, ano sir, sama ka na lang sir. Wala ka na magiging problem. Meron sir. Wala ay hindi po ito yung iba. Kung ano po yung ano mo siya. Ano na kasi para makikita mo. Kaya, Ma'am, napaliwanag ko na sa inyo. Sir, napaliwanag ko na po. Hindi ko po pwede sa ano yung pakiusap ako na gano'n eh. Una-una, aware naman po si sir dun sa regulasyon dito. Yung 5 minutes po kasi. Nasa third floor ka po kasi, sir. Kaya, Inuwanan nyo kasi rito tapos tinulugan. Baka nga sir, kung hindi ka pag ginising, baka hanggang mamaya marami nang lalong nabalang mga motorista to rito. Diba? Kaya lang natin maalis to rito dahil ginising ka nila. Papasok na lang po. Reminder to citizen, walang apprehension kung walang traffic violation. Please like and share naman Quezon City Traffic and Transportation Management para updated tayo sa nangyayari sa kalsada. Ingat palagi. Alright mga puro, tawad na po dito, dalawa. Ayan, pal. Alright mga puro, no, yun yung lagi nating paalala. Hindi lang natin alam, baka hindi na makakanood si Bossing ng mga gantong operation. Paalala natin lagi is pag meron mo ng one side parking, doon na tayo mag-park sa tamang side.
Kasi tingnan nyo po, kitang kita, kumbaga bukod tangi itong dalawa na naiwan dito sa side na to. Eh yung reklamo po, kayo kumbaga sobra identified yung reklamo sa inyo na kitang kita na ito yung mga naka-illegally park na sasakyan dito sa area. Eh ang point nga lang sana is kung may sasakyan, sana may parkingan. Pero in this case may parkingan naman daw sa loob, kaya lang sira daw yung gate at ginawa. Eh ang point naman ni Francisco is sana pinag na lang muna sa tamang parkingan hanggat may problema pa yung kanilang gate, dahil hindi naman mag-a-adjust yung kalsada kung ano mang sira o problema dun sa garahe natin. At the same time, ang nakakalungkot dito is alam ni sir na mayroong one side parking dito sa area at alam niya na bawal yung pinagparadaan niya. So lumabas si sir late na consume na yung grace period, natapos na yung 5 minuto, natubaran na, natikitan na, na reference number na, wala na po tayo magagawa dyan. Ayun mga buro, nag-cooperate na si Bossing, sama na lang siya para pag dating sa Tumana, i-release niya na rin agad yung kanyang sakyan. Ayan, para hindi na maipasok-pasok pa yung sasakyan dun sa loob-looban. Ngayon saludo, Officer Francisco, kalmado. Oh, good morning Bossing. Boss, good morning. Officer Francisco, saludo mga boss. Boss, ano ba sitwasyon nandito boss? Complying to complaint natin sa Malacanang hotline, yung 8888, no? Ito may na-implement dito na one side parking. Ang problema, itong sasakyan dito, ayon sa kanya, ginagawa daw yung gate. So hindi naman po pwedeng tayo mag-adjust sa kanya para dun sa sasakyan niya. Although kasi may pinapayagan naman kasi dito ng one side parking. Dapat ginawa niya, dito na lang niya pinarada. Eh tsaka tagal na naming inorasan to. Sabi na wala, nagigising na. Ibig sabihin, kung hindi pa kami dumating dito, maaaring baka mga oras doon, wala, nandyan pa yan. Masarap pa ang tulog niya. Masarap pa tulog niya. So, aware naman siya dun sa, kaya wala, inana lang niya, wag na lang ito. Yung problema, yung meron na tayong, dahil pag lumagpas sa 5 minutes, tinitikita na yan. Yes. Tapos kinakabit na yung towing bar natin. So considered as tow na siya. Siyempre naman natin, hindi naman basta-basta bigla na lang gagano yan para ikarga kagad yan. So makikita mo to, tow na siya, dadali na sa Tumana. Thank you so much, Officer Francisco. Saludo mga bossing, kalmado. Alright, yung mga puro, no, na-explain na ni Officer Francisco, hindi po mag-a-adjust ang kalsada sa mga problema natin personal. Kaya if ever man na may mga cases na katulad nito, pinaka-the best ay maghanap tayo ng tamang parkingan. Lalo na katulad nito, meron naman one side parking. So medyo abang-abang lang ng spot na malibre para makapag-park dun sa side na pwede. Kasi hindi naman po pwede reserve yung one side parking. First come first serve po yan para sa lahat nung dun sa residente dun sa area. Okay? So yes, let's go guys. Diretso pa tayo doon. At hindi natin alam kung ano nangyayari doon. Nagkakahulihan na yata. Again, saludo TTMD, Officer Francisco. Kalmado. Kasama rin nandyan Officer Pantaleon, team leader natin today, Boss Pare, at Officer Arsenal. Let's go guys. Puro magmahal.
Sa dami ng sakit ngayon, importanteng protektado tayo at ang ating pamilya. Andito ako para i-share sa inyo ang Ozonizer 2C. Safe na ozone air purifier. 100 square meters ang kaya nitong protektahan sa ating tahanan. Kung mahal nyo ang inyong pamilya, mas mahal magkasakit. Prevention is better than cure. If you want to know more, visit Facebook page Super Oxygen or call 0917-755-0889. Maraming salamat sa iyo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.